Hindi ako ang pinili, pero ako ang unang nagmahal. Bago ang lahat, hello everyone, welcome to Beyond Words. Dear Diary, bata pa lang kami, magkaibigan na kami ni Kyle. Classmates kami simula grade 2. Parehas kaming makulit, parehas matakaw, parehas hindi marunong sa math. Lumaki kami na magkasama. At habang lumalaki ako, unti-unti ko ring na-realize na hindi lang pala kaibigan ang tingin ko sa kanya. High school, college, hanggang working life, naging constant siya. Yung tipong kahit may kanya-kanya na kaming mundo, isang tawag ko lang, andiyan siya. Ako yung sinasabihan niya kapag may problema sa trabaho. Ako yung kasama niya kapag gusto lang niya ng tahimik na inuman. Ako yung sinabihan niya ng, siguro kung walang dumating na para sa akin, ikaw na lang pakakasalan ko. At ako naman, umasa. Hanggang isang araw, nagkwento siya ng babae sa office nila. Si Dana, tahimik, maganda, simple. At habang kinukwento niya ito, nakita ko yung spark sa mata niya. Yung spark na matagal ko nang gustong makita para sa akin. Hindi ko siya pinigilan, sinuportahan ko siya. Pero gabi-gabi, umiiyak ako. Tahimik, walang nakaalam. Kasi hindi naman niya alam na mahal ko siya. Bago siya ikasal, lumabas kami. Parang dati lang. Isang bote, kwentuhan, tawa, alaala. At sa huling pagkakataon, sinabi ko, Kyle, mahal kita. Matagal na. Bago pa si Dana. Bago pa ang lahat. Pero ayos nang. Kasi ang mahalaga, naging parte ako ng buhay mo. Tahimik siya. Hindi siya umiiyak. Wala rin siyang, sana ikaw na lang. Ang sabi niya lang, kung ibang panahon siguro to, baka ikaw na. At doon ko naramdaman ang pinakamatinding sakit. Life lesson. Hindi lahat ng minahal mo, mamahalin ka pabalik. Kahit pa ikaw ang unang nandyan. Hindi porket matagal ka na sa buhay niya, ikaw na ang pipiliin niya sa dulo. Minsan, ang puso nila, mas mabilis matutunan ang bagong damdamin kesa kilalanin ang tagal ng pagmamahal mo. Diary, 5 taon na ang lumipas mula noong huli kaming nagkita ni Kyle. Wala nang balita, walang chat, walang kamusta ka, walang kahit ano. Iniwasan ko siya. Hindi dahil galit ako. Kundi dahil pilit kong tinuturuan ang puso kong kalimutan ang taong hindi naman ako pinili. Hanggang isang araw, habang naghihintay ako ng Grab, may biglang bumulong mula sa likod ko. Alam mo ba, hindi pa rin ako marunong sa math. Paglingon ko, si Kyle. Ninitian ako. Parang walang nagbago, pero sa tabi niya, may batang lalaking may hawak sa daliri niya. Si Ellie, anak ko. At sa sandaling iyon, parang bumalik lahat. Lahat ng alaala, ng sakit, ng mga tanong. Nagkape kami. Kwentuhan. Wala na yung kilig, pero may lungkot. Sabi niya, okay naman kami ni Dana, pero mahirap rin. May mga araw na parang kasama ko lang siya dahil sa anak namin. Tahimik lang ako. Gusto kong tanungin. Masaya ka ba talaga? Pero hindi ko itinuloy. Dahil alam ko, kahit anong sagot niya, hindi na rin ako ang pipiliin niya. Bago kami maghiwalay, tinanong niya ako, na-miss mo ba ako? Tumingin ako sa mata niya, at ang sabi ko, hindi ko kailangang i-miss ang taong hindi naman nawala sa puso ko. Ngumiti siya, malungkot, at sabay niyang hawak ang kamay ng anak niya, naglakad na siya palayo. At ako, naiwan pero buo. Hindi tulad dati. Life lesson. Minsan, babalik ang taong mahal mo, pero dala na niya ang buhay na wala ka. At sa halip na buksan ulit ang puso mo, matututo kang sarhan yon para sa tamang dahilan, para sa sarili mo, para sa kapayapaan mo, para sa taong darating, at hindi ka kailanman ilalagay sa pangalawa.